Matapos na mapatay ang kanyang buntis na asawa, isang guro ang sumali sa isang laban bilang isang sniper upang ipaghiganti ang kanyang asawa at ipaglaban ang kanilang bansa. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Sniper: The White Raven mula sa taon ng 2022. Sa isang payapang lugar sa Ukraine nakatira si Mykola kasama ang kanyang buntis na asawa na si Nastya at pareho silang kilala bilang unang eco-settlers sa lugar. Si Natya ay isang pintor na mahilig gumuhit at umukit ng kahoy at gumawa din ito ng anghel para kay Mykola bilang proteksyon. Si Mykola ay isang mathematician, physicist at ecologist na nagtuturo sa isang lokal na paaralan kung saan pumapasok ito sakay ng kanyang bisikleta. Ang simbolo ng kapayapaan sa labas ng kanilang tahanan ay ang Paw of the White Raven na kumakatawan sa isang sinaunang alamat ng isang uwak na naawa sa mga tao na nagdadala sa kanila ng sariwang tubig at pagkain at nawala ang balahibo nito sa proseso. At dahil sa kakulangan ng electronics sa tahanan, hindi nakakatanggap ang mag-asawa ng anumang balita hanggang pumasok si Mykola sa trabaho at napanood ang isang TV at nalaman nito ang tungkol sa mga nagpoprotesta na pinatay sa kabisera ng Ukraine at posibleng panghihimasok ng Russia sa bansa. At sa klase si Mykola ay hinaharas ng isang estudyante na sa tingin na ang kanyang guro ay weirdo at kaya nais nito na umalis siya. Ngunit hindi hinahayaan ni Mykola ang kanyang galit dahil naniniwala ito sa pacifism at nagtatrabaho sa paggabay ng isip ng mga kabataan. At sa isang umaga habang papunta sa trabaho nakita nito ang ilang sundalo ngunit hindi niya ito pinansin. At nang dumating ito sa paaralan nagulat nito nang makita niyang walang tao at lumalabas na sinalakay ng Russia ang Ukraine at sa pag-aalala sa mga sundalong nakita niya kanina nag-alala si Mykola sa kanyang asawa at nagmadaling bumalik sa kanilang tahanan. Ngunit huli na ang lahat dahil ang mga Russian ay sinasaktan si Nastya at nahuli din nila si Mykola nang sinubukan nitong ipagtanggol ang babae. At matapos na suriin kung hindi sila mga spy sinunog nila ang tahanan at tuluyan na umalis. Ngunit nang sinubukan ni Natya na gumanti sa pamamagitan ng pagbato sa kanila hindi nagdalawang isip ang mga sundalo na barilin siya bago tuluyang umalis. At dahil dito niyakap ni Mykola ang bangkay ng kanyang asawa habang pinapanood na nasusunog ang kanilang tirahan. At lumipas ang oras, dalawang Ukrainian ang nakahanap kay Mykola at pagkatapos na suriin ang kanyang pagkakakilanlan tinulungan nila itong maghukay ng libingan para kay Natya. Pagkatapos ay dinala nila ito sa kanilang kampo ngunit bago umalis sinigurado ni Mykola na dinala nito ang kahoy na anghel kasama niya bilang huling alaala ng kanyang asawa. Hindi natuwa ang mga matataas sa kampo sa pagdating niya dahil maaari siyang maging isang espiya ngunit mabilis na sinabi ni Mykola na gusto nitong sumali sa militar at paalisan ang mga Russian sa kanilang bansa. At mula noon pinadala si Mykola sa mga mabibigat na pagsasanay kung saan kailangan nitong matutunan palakasin ang kanyang katawan at gumamit ng baril kung saan dalawang bagay na hindi nito ginagawa bilang isang pacifist. Ang pagbaklas at pagbuo ng isang baril ay masyadong nagpahirap sa kanya at naging sanhi ito upang tuyain siya ng mga matataas lalo na nang sinabi nito na Raven ang napili niya bilang codename. Hindi pinahintulutan ni Mykola na tuyain siya ng labis at nagsanay ng mas mahusay at nagpupuyat upang magsanay at pinapanatiling malapit ang kahoy na anghel upang hindi nito makalimutan ang kanyang layunin na ipaghiganti ang kanyang asawa. At lumipas ang ilang linggo nalaman ng mga trainees na walang sapat na sniper at naghahanap ang hukbo ng boluntaryo para sa trabaho at hindi gaanong interesado ang ilan ngunit mabilis na nagboluntaryo si Mykola na mas tinuya ng karamihan. At dahil dito kinuha ni Mykola ang isang hamon upang patunayan ang kanyang sarili at binaklas at binuo nito ang isang AK-47 habang nakapiring ang mata at sa loob lamang ng 20 segundo nakuha nito ang respeto ng lahat at sinimulan din siyang tawagin ng lahat na Raven ayon sa gusto niya. Ang teoretikal na bahagi ng pagsasanay ng isang sniper ay madali lang kay Mykola dahil sa husay nito sa matematika at pisika at nakakagawa ng mga kalkulasyon ng mas mabilis kaysa sa mga guro mismo sa militar. Mahusay din siya sa pagsunod ng numero 1 panuntunan na ganap na manatiling tahimik kahit pa binabaril ng isang instructor ang lupa sa tabi nila. At sa kasamaang palad hindi ito mahusay pagdating sa aktwal na pagbaril dahil sa ibang kadahilanan. At binigyan nila ito ng ibang sandata na hindi katulad ng iba at isang baril na hindi angkop para sa isang sniper at sa tuwing magrereklamo sinasabihan lang siya na gumawa ng paraan para dito. At muli tumangging sumuko si Mykola at gumawa ng isang plano upang patunayan kung ano ang kaya niyang gawin. Ang huling sniper test ay sa gabi at dapat na bumaril ang mga trainees sa oras na magpaputok ng flare ang instructor upang bigyan sila ng sapat na liwanag para sa kanilang target. Gayunpaman hindi bumaril si Mykola at ginamit nito ang ilaw upang kalkulahin ang distansya at sa oras na matapos ang pagsusulit bumaril ito sa gitna ng dilim at tinamaan ang kanyang target ng eksakto sa gitna at isang bagay na wala pang nakakagawa. At nagbigay ito ng daan kay Mykola na makatapos ng may pinakamataas na puntos at na-assign sa isang first class unit.
At para sa kanyang unang misyon si Mikela at ang mga kasama nitong sniper ay kailangan na bawiin ang isang checkpoint na nakuha ng mga Russian. Matagumpay na nakalusot ang team sa lugar nang hindi napapansin at bawat sniper ay may target ngunit sa mga oras na magpapaputok sila. Kailangan nilang itigil ang misyon dahil dumating ang isang sasakyan ng sibilyan. Pinalabas ng mga Ruso ang dalawang sibilyan at tinignan ang kanilang pasaporte ngunit tumanggi na ibalik ito nang hiniling ng mag-asawa na umalis. Sinubukan na lumaban ng lalaki habang hinihiling nito na ibalik ang kanilang gamit dahilan upang tumugon ang sundalo sa marahas na paraan. Napansin ito ng team ni Mikela at mabilis na umatake at pinatay ang lahat ng sundalo ng mabilis. Kasama na ang lalaki na sinubukan gawing hostage ang babae at sa oras na matapos ang misyon isinabit ng grupo ang bandila ng Ukraine upang kunin ang kontrol sa checkpoint. At nang bumalik sila sa kampo narinig ni Mikela na umalis ang mga kasamahan niya para sa isang misyon kaya ginamit nito ang pagkakataon upang bisitahin ang paaralan na dati niyang pinagtatrabahuhan at nalungkot sa kanyang sarili sa maaliwalas na tanawin ng maalikabok na paaralan. At sa sumunod na umaga nang bumalik ang isa pang team si Mikela ay tinamaan sa isang masamang balita at ang isa sa kanyang mga kaibigan ay namatay sa kamay ng sniper ng kalaban at dumagdag ito sa listahan ni Mikela upang mas lalong gumanti. At sa sunod na misyon nagtago ang team ni Mikela ng mga pampasabog sa mga puno at nagtago habang naghihintay sa kanilang mga kalaban na lumitaw. Nang lumitaw ang mga Russian sa kagubatan nag-alangan si Mikela na bumaril dahil nakita ang isang bagay na hindi niya mapaniwalaan. Si Ivan na dating estudyante niya ay sumali sa hukbo ng mga Russian at patungo ito sa lokasyon nila kasama ang iba pang kalaban. Napilitan lamang ito nang inutusan siya ng kapitan na bumaril at tinamaan ni Mikela ang pampasabog na pumatay sa lahat ng sundalo ng Russian kasama na si Ivan. At nang tinanong ng kapitan kung ano nangyari dito at narinig ang paliwanag ni Mikela tumugon nito na si Ivan ang pumili ng kapalaran niya. At nang maglaon habang nagpapahinga pinag-usapan ng kapitan at ni Mikela ang kanilang alaala sa kanilang tahanan. At dala ng kapitan ang isang litrato ng kanyang pamilya at pinaliwanag na mayroon silang kasunduan ng kanyang asawa na huwag sabihin sa kanilang mga anak ang tungkol sa kanyang trabaho at iniisip ng mga ito ay siya ay nasa isang business trip lamang. At bilang kapalit pinakita ni Mikela sa kanya ang kahoy na anghel at pinaliwanag na simbolo ito ng kanyang pamilya. At lumipas ang ilang araw na gawa ng Ukrainian na i-secure ang trench sa border kaya pumwesto ang mga sniper upang maghintay sa mga Russian na naghahanda ng sumalakay sa rehiyon. At pinanatili ang anghel sa tabi niya naghanda si Mikela na gawin ang kanyang trabaho ngunit nawala nito ang kanyang karaniwang kalma nang makita nito ang isa sa mga sundalo na pumatay sa kanyang asawa. At dahil nais gumanti patuloy na humingi si Mikela ng pahintulot na bumaril at tinanggihan nito ng kapitan kahit ang kalaban ay wala pa sa tamang posisyon. At kalaunan napagod si Mikela at bumaril ito na pumatay sa sundalo ngunit nilantad din ito ang kanilang lokasyon sa nakatagong sniper ng kalaban na mabilis gumanti ng putok at pinatay ang kapitan. At habang nagpapaputok ang mga Ruso sa kanila kailangan kunin ni Mikela ang katawan ng kapitan sa field habang iniiwasan ang mga bala at bomba. At lumipas ang oras nang makabalik si Mikela sa kampo pinanggako ng komandante na magkakaroon ng investigasyon para malaman ang sniper na pumatay sa kapitan at kapag nalaman nila kung sino ito si Mikela mismo ang papatay dito. Samantala si Mikela ay napuno ng pagkakasala at nagpasya na itapon ang sarili sa solong misyon upang bumawi sa kanyang pagkakamali. Ang kanyang kasanayan bilang sniper ay nasa tamang punto at nagawang tapusin ang maraming sundalo ng Ruso ngunit dahil walang nakabantay sa kanya nagpabeya din ito ng konti at tinamaan sa braso ng kalaban. Pumunta si Mikela sa kanyang lihim na taguan upang magpagaling at nanonood ng balita upang kumuha ng update sa politikal na katayuan ng mga negosasyon sa Russia. Ngunit naputol ang kanyang pahinga ng isang tawag at lumalabas na nakita na ng militar ang lokasyon ng sniper na pumatay sa kapitan at nagmadaling bumalik si Mikela. At bago magsimula ang misyon sinabi sa lahat ng sundalo ang impormasyon na mayroon sila at ang bala ng sniper ay malawak ang saklaw at nakapatay na ito ng 5 Ukrainian sniper at 3 machine gunner. At mas pinalala pa ito nang tinala nito ang lahat ng kanyang napatay at pinupost ang video upang i-demoralize ang mga ito at pinost din ito ang recording ng pagkamatay ng kanilang kapitan. At lahat ng mga pinsalang ito ay nagbigay ng daan sa kanila na matukoy ang lokasyon ng sniper at dahil hindi nila pwedeng punan ng bomba ang lugar dahil sa isang planta ng chlorine kung saan nagtatago ang kalaban at gumawa sila ng alternatibong plano. Tatapusin ng kanilang mga sniper ang mga ibang sundalo upang magbigay daan para makalusot si Mikela sa loob at patayin ang sniper. At nang magsimula ang misyon lahat ng Ukrainian sniper ay pumwesto at naghihintay kay Mikela na makapasok sa loob ng gusali sa pamamagitan ng paggapang nito sa field. Ang unang sundalong nakita niya ay ang isang sundalo na umatake sa bahay niya at naalala pa rin ito si Mikela at sinabing dapat pinatay niya ito noong nagkita sila.
At matapos na barilin ito, ibinigay ni Mikhail ang signal sa kanyang mga kasama na umatake na nag-udyok sa lahat ng Ukrainian na sniper na magpaputok ng sabay-sabay at nagawang linisin ang lugar nang hindi nagtataas ng hinala at may 2 sniper na Russia na lang ang natitira kasama si Sari na kanyang target. Hindi nila napansin na may mali hanggang sa huminto sila makatanggap ng mensahe sa komunikasyon at pumunta upang tignan ang kanilang mga kapwa sundalo at nakitang patay ang lahat. At habang pumasok si Mikhail nang hindi napapansin, tumawag si Sari sa backup at pinapunta ang isa pang sundalo upang magbantay bago ito bumalik sa kanyang lugar, kung saan nagulat ito na makita ang kahoy na anghel. At sa mga sandaling yun, lumabas si Mikhail at tumalon kay Sari at pinatay ito gamit ang isang kutsilyo, habang ang isa pang Russian na sundalo ay sumabog sa granada na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ang backup na tinawag ni Sari ay dumating sa lugar, kaya ginamit ni Mikhail ang radyo ni Sari upang sabihin sa mga sundalo na magbabayad sila sa ginawa nila. At sa oras na bumaba ang mga ito, mabilis nagpaputok ang mga sundalo ng Ukrainian at tinapos ang lahat sa loob ng segundo. At ngayon na napaghiganti ni Mikhail ang kanyang asawa at mga kaibigan, nagpa siya itong pumunta sa dati niyang tirahan upang bisitahin ang libingan ni Nastia at inayos ang krus na nahulog. At nakakalungkot, sa kabila ng pangungulila niya sa nangyari, hindi siya maaaring manatili dahil marami pa siyang dapat gawin para sa kanyang bansa. At sa lalong madaling panahon, siya ay nasa pangalawang misyon at handang ubusin ang maraming Russian kung kinakailangan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recaps.